Hindi mga ka-agri, parang babagsak po na naman yung ulan kasi may low pressure na naman po tayo. Ngayong araw po ay pakita ko lang sa inyo yung magiging isang expansion area ng ating Lakatak Plantation. Ito po, nag-clearing na kasi tayo dito, nag-spray po tayo dito ng herbicide kasi ang hirap po maglinis ng natural na paglilinis pag rainy season. So yun po, ito yung itsura after po 6 days na tayo nag-spray tayo dito. At itong area po yung ating pagtatamnan hanggang doon, hanggang po dito sa ilalim tatamnan yan. At saka magtatanim tayo ng napier grass. Ito po yung pangtanim natin ng mga napier. So libot lang po kayo dito. Ito yung magiging another expansion area pag talagang fully cleared na po. Yan po mga ka-agri, kasi po nag-fencing na tayo doon, mula doon hanggang dito, hanggang doon po, para po hindi makakapasok yung mga kambing dito, para i-sure po na hindi madisgrasya yung ating magiging tanim dito na napier sa kasaging pag nagtanim na po tayo dito. So ditong area nagtanim tayo ng napier dito. Yan po, nag-uumpisa nang lumabas yung kanyang bagong usbong na dahon ng ating napier. Pero yung ding area po talaga uubusin ng tanim ng napier, lahat ng area dito. Nag-ungang tayo dito sa mga pilapel na banda kasi dito yung sure natin na parang okay na. Pero basta po yung mga tubo po, 4 days ago itong tinanim dito, lumabas na po agad. Yan, kasi palaging umulan. Kagabi ay umulan na, ngayon ay umuulan na naman doon. So bilis lang po. Yan po, yung pinakamaganda dito ay susundin natin ng abono para mas mabilis po dumami yung kanyang tubo. Itong area po ubusin lahat ito ng napier grass para po preparation na po sa summer, kasi nabawasan na yung grazing area. Dapat po ay may tanim talagang napier grass, lalot po ito yung area na malapit doon sa ating goat house. So ito po ubusin po ito naman ng napier grass hanggang dito sa mga pilapel. Pero dito tanan natin yan lang lakatan, pero sa mga pilapel in between ng mga puno ng coconut tanan ng ganito po napier grass, para in case na may mga emergencies, mayroon po tayong pagkukunan ng pangkumpay talaga sa kanila. Ngayon po umuulan pa, marami pang mga pwedeng makuwang tawag pagpakain sa kanila, pangkumpay okay pa.
Pero po ito ay hindi po totally pang namamatay. Malamang magpa-follow up spray po tayo nito para sigurado pong tepok lahat ng damo niyan dito, para pag nagtanim po tayo dito ay fully cleared na po yung area. Hindi po syadong naging maganda yung pag-spray dito, hindi kaagad na mamatay. Pero yung mga part na talagang napuruhan ng spray, okay na okay. Yun po. Diyan po sila lalim nakapag-spray na tayo, kaya nag-umpisa na po siyang manilaw-nilaw mga ka-agri. Medyo magiging malapad sana ito kung ubusin hanggang doon ng tanim ng lakatan. Pero tingin ko pag dito lang, diyan sa ilalim, hanggang doon sa ilalim sa kabila, baka abutin pa yan ng mga 400 puno dito. Di medyo okay na po, kahit na yun lang muna, hanggang dito ubos yan po. Hanggang dito. Hindi ko lang alam kung dyan, kung nagyan ko rin dyan ng ilang lines. Pwede. Pero yung mga area na talaga for tawag doon, for napier grass, kaya po dito sa may pilapil tayo area in between ng mga coconut ay talagang pagtatamnan talaga ng napier grass. Yun po mga ka-agri. So liwat tayo konti dito sa ilalim na makita ninyo. So dito nag-spray na tayo, pero magpa-follow up ito kasi pati sa ilalim na hindi tinamaan ng spray ay hindi po yan mamamatay. So yun yung pinaka magiging magandang gawin, magpa-follow up spray po sa hindi mapuruhan. Pag ganito magmano-mano pa tayo mag-cleaning, hindi po natin magagawa-gawa ng madalian kasi nga halos araw-araw umuulan So kailangan talaga mag-clearing gamit ng herbicide na non-selective mga ka-agri. Hanggang dyan nag-spray tayo. Hindi pa nga lahat-lahat naka pero pasasaan, but yan mamamatay na rin. We will see, may ilang araw pa kung ano magiging effect sa kanila dito kasi ang ganda ng effect 3 days pa lang, pero ito na po yung itsura. So ito po ay magkakaroon dito ng area dito siguro dito lang siguro mga 100 to sobra. Pag doon nagka 100 dyan hanggang doon sila 100 kasi dyan sila gusto ng tatayang ring pagtamnan. Malamang estimate ko po dito na area mga 400 kasi hindi na tayo pwedeng magtanim ng masyadong malapit po sa puno ng nyog. Malamang imbis na 6 na line yan dito ay magiging 4 na lang siguro kasi may nyog na po tayo sa kamagkabilaang pilapil. Pero ito po ang magiging future area ng ating bagong taniman ng punang lakatan, ng ating range area ng mga kambing. Papalitan natin ng saging at pagtatamnan ng napier grass sa pilapil para po kahit na nabawasan yung kanilang grazing area, may pantapat po tayong pakain sa kanila pag tumubo na po yung mga napier grass. So yun, maraming salamat po. Show lang tayo sa inyo dito ng bagong area ng ating pagtatamnan ng lakatan. Ito po hanggang doon. At someday doon sa kabila magtatanim na rin natin ng lakatan yan dyan. Pag enough na dito yung pakumpay ng napier grass, talagang pwede nang masarado rin dyan para pwedeng mangyari sa ating mga kambing cut and carry na lang pag ayaw nating palabasin ng goat house. So hanggang sa muli, maraming salamat po. Agritechnics TV po. Ito na po yung resulta ng ginawa nating pag spray clearing dito. Malapit na, mga 1 week from now malamang ay okay na. God bless us all. Parang babagsak na naman po yung ulan, masyadong madilim, makulimlim, at ayan po, storm, may thundering doon at puro na po talaga madilim palibot. Parang babagsak na po talaga kahit dito. Babush!